mga pangunahing tauhan na magbibigay kulay sa kwentong ito. Azriel, ang seryosong determinada, isang masipag at seryosong babae na galing sa isang tradisyonal at striktong pamilya. Sentro ng buhay niya ang career at ang pagpapasaya sa kanyang mga magulang, kaya naman madalas siyang ma-stress at makalimot na mag-enjoy sa buhay. River, ang chill na malaya, isang free-spirited, palabiro at medyo go-with-the-flow na lalaki. Siya ay isang artist-chef na mas pinahahalagahan ang kapayapaan ng isip at sining kaysa sa kayamanan. Siya ang magdadala ng kulay, tawa at kaunting sakit ng ulo sa buhay ni Azriel. Tita Marites, ang ultimate kontrabida chismosa. Ang chismosang tita ni Azriel na walang ibang ginawa kundi ikumpara si Azriel sa ibang pinsan nito. Siya ang laging naghahanap ng butas kay River at ang numero 1 kritiko ng kanilang relasyon. Chito, ang sabog na best friend ni River. Ang sidekick ni River na laging nagbibigay ng mga maling advice tungkol sa pag-ibig. Or love advice. Siya ang takbuhan ng barkada pagdating sa hirit na patawa ngunit may malambot na puso. Gia, ang overprotective best friend ni Azriel. Isang hyper-organized at prangkang kaibigan, no filter kung magsalita at laging red flag detector ni Azriel. Ngunit sa huli ay siya rin ang pinakamalaking supporter ng dalawa kapag nakita niyang seryoso si River. Daddy Donald, ang strikto ngunit marupok na ama. Ang tatay ni Azriel na may mataas na standard para sa magiging manugang niya. Gusto niya ng isang corporate guy para sa anak. Kaya naman magiging malaking hamon sa kanya ang pagtanggap sa chill na lifestyle ni River. Brad, ang mayabang na manliligaw ni Azriel. Galing sa mayamang pamilya na maraming koneksyon pagdating sa negosyo. Halina't ating alamin kung paano mapapapayag ni River ang estriktong daddy ni Azriel para maligawan niya ito. O baka man tuluyan siyang mabigong patunayan ang sarili na karapat-dapat siya sa pagmamahal ni Azriel. Shh! Dito lang sa You and Me, makikita si Azriel, ang 25 na taong gulang dalaga, pormalang suot, maayos ang buhok, pero baka sa mukha ang matinding pagod. Hawak niya ang kanyang laptop habang mabilis na nagtatype. Sa tabi niya may salansa ng mga papeles at isang baso ng natutunaw ng iced coffee. Gulo ang isip ni Azriel. Maya-maya, nag-ring ang kanyang telepono. Pangalan ng Daddy Donald niya ang tumatawag. Huminga na muna ng malalim si Azriel bago sagutin ang tawag ng daddy niya. Pinipilit maging masigla ang boses. Hello, Daddy? Opo. Natapos ko na po yung report para sa board meeting ninyo bukas. Opo. Opo. Hindi po ako nagpapabaya. Opo, Daddy. Opo. Ibinaba ni Azriel ang telepono. Napasandal siya sa upuan at napapahilot sa kanyang sentido. Biglang tutulo ang kanyang luha sa sobrang pressure. Sa kabilang dako ng counter, lumabas si River, ang 26 na taong gulang na binata mula sa kusina. Naka-apron siya, medyo magulo ang buhok, pero kitang-kita pa rin ang maaliwalas na mukha nito at may hawak na tray na may bagong timplang mainit na kape. Chill lang siya, may kung anong himig na hinihimig habang naglalakad. Napansin ni River si Azriel na tahimik, ngunit tila pinipigilan ang paghagulgol habang nakatitig sa laptop. Nilapitan ni River ang lamesa ni Azriel at dahan-dahang inilagay ang tasa ng mainit na kape sa tabi ng natutunaw na iced coffee nito. Medyo nagulat si Azriel at mabilis na pinahid ang luha. Kuya, sorry. Pero hindi ako nag-order niyan. Iced coffee yung akin oh. Alam ko. Mukha kasi nung iced coffee mo, singlamig na ng pakikitungo sa'yo ng mundo. Kaya pinalitan ko ng mainit. Pabirong banat na sagot ni River. Napataas ng kilay ni Azriel. Medyo nairita sa biglang pakikialam ng estrangherong binata. Miss ang tawag sa akin, hindi hugot line. At saka busy ako kuya. Salamat na lang, pero pakikuha na to. Hindi ko babayaran yan. Natawa ng bahagya at hinila ni River ang bakanting upuan sa harap ni Azriel at umupo. Libre yan miss at huwag mo akong tawaging kuya. Mukha ba akong mas matanda sa'yo? River na lang. At ikaw, base sa mukha mo ngayon, ikaw si Miss Stressed Out na kailangan ng break. Isinara ng bahagya ni Azriel ang laptop. Alam mo, kuya or River, kung ano man wala ako sa mood para sa mga ganitong diskarte ha. Kung modus mo to para manghingi ng number, pakiusap lang. Magtrabaho ka na lang doon. Tiningnan ni River ang nakasulat sa tasa ng kape. May drawing doon na maliit na nakangiting mukha, smiley face, at may maikling sulat.
Grabe siya oh, tingnan mo muna kasi yung baso, wika ni River. Tiningnan ni Azriel ang tasa. Nakasulat doon, kape lang ang pwedeng maging mapait ngayon. Huwag ang buhay mo. Kaya mo yan. Bahagyang natigilan si Azriel. Lumambot ng kaunti ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pero pipilitin pa ring magsungit. Ang corny, sagot ni Azriel. Pero epektibo di ba? Nabawasan ng 5% yung simangot mo oh. Sira ulo. O di ba? Natawa ka na. Sige na, inumin mo na yan habang mainit pa. Mas masarap yan kaysa sa pag-iyak sa harap ng laptop. Masisira pa yung keyboard mo sa luha mo. Mahirap mag-repair ngayon. At doon napapangiti na ng tuluyan si Azriel. Sa wakas, sa unang pagkakataon sa buong araw niyang iyon, napangiti din siya ulit. Hinawakan niya ang mainit na tasa. Azriel. Ha? Ano yon? Azriel ang pangalan ko. Hindi Miss Stressed Out. Pagpapakilala ng dalaga sa binata. Ngumiti ng malawak si River, sabay tayo mula sa upuan. Nice meeting you, Azriel. Huwag mo masyadong labanan ng mundo ngayong hapon, ha? Hayaan mo muna silang mapagod sa'yo. Napapangiting sabi ng binata. Bumalik si River sa likod ng counter habang sumisipol-sipol. Nanatili ang tingin ni Azriel sa kanya. Bago tiningnan muli ang tasa ng kape at humigop nito. Unti-unting nagbabago ang mabigat na aura sa kanyang mukha. Kasi simula pa lang humigop ni Ezzy sa kapeng ibinigay ni River. Nang biglang bumukas ang pinto ng coffee shop ng napakalakas. Tunog ng marahas na bell ang umalingaw-ngaw. Laking gulat ni Azriel nang makita kung sino ang pumasok ang tita Marites niya na nasa 50 dekada na ang edad. Naka-oversized na sunglasses, may paypay na debaterya, at may dalang mamahaling bag na tila ipinangangalandakan sa mundo. Agad na nilibot ng mga mata ni Marites ang buong shop hanggang sa makita si Azriel. Malakas ang boses na tinawag niya si Azriel, pinagtitinginan siya ng mga tao. Ay, kaloka! Sabi ko na nga ba rito kita matatagpuan? Azriel, Diyos ko kang bata ka! Napapapikit na lang si Azriel sa hiya. Mabilis niyang ibinaba ang tasa at tumayong bahagya. Tita Marites, bakit po kayo nandito? At saka, pakiusap naman po, medyo pakihinaan ang boses niyo. Nakakahiya sa ibang customer. Umupo ang tita niya sa harapan niya nang walang paalam. Tinanggal ang sunglasses. Anong nakakahiya? Akong dapat mahiya sa pamilya natin. Tinawagan ako ng daddy mo. Sabi niya, hindi mo raw sinasagot ang mga text niya tungkol kay Brad. Yung anak ng may-ari ng shipping line. Yung gwapo, mayaman, at higit sa lahat, hindi tambay. Mula sa counter natigilan si River sa pagpupunas ng baso. Nakikinig siya sa usapan, halatang nakukulitan sa lakas ng boses ni Tita Marites. Tita, nagtatrabaho po ako. At sinabi ko na kay Daddy, hindi ko po gusto si Brad. Masyadong mayabang. Aba, pambihira. Mayabang nga, mayaman naman. Kaysa naman doon sa mga lalaking mabait nga ang bulsa naman, ay parang butas na bulsa ng pantalon walang laman. Ano itong ginagawa mo rito? Nagpapakasubsob sa trabaho para sa barya-barya? Biglang lumapit si River sa lamesa nila Azriel. Hawak ang isang maliit na plato na may isang pirasong mamon o cupcake. Nilapitan niya si Tita Marites nang may malawak na ngiti. Magandang hapon po, madam. Welcome po sa aming munting shop. Mukhang mainit ang ulo natin ha. Heto po, complimentary mamon para sa mga mukhang mamumuna ngayong hapon. Tiningnan ni Tita Marites si River mula ulo hanggang paa. Lalaki ang mga mata nito sa diskumpya. At sino ka namang bata ka? At bakit mo ako binibigyan ng mamon? Mukha ba ako nagugutom ha? Ay, hindi po madam. Mukha po kayong mayaman. Kaya lang, sabi po kasi ng siyensya kapag masyadong mataas ang boses ng tao, baka kulang lang sa asukal ang utak. Kaya heto, pampatamis ng dila. Libre po yan. Parang yung mga opinyon ninyo sa buhay ng may buhay. Mapapanganga si Tita Marites. Si Azriel naman ay napapagatlabi para pigilan ang tawa. Kahit na kinakabahan sa pwedeng mangyari, tumayo at tinuturo si River. Abat bastos itong waiter na ito ah. Azriel, nakikita mo ba ito? Ganitong klase ng lugar ang tinatambayan mo? Walang class. Ang mga staff, walang modo sa mga kagalang-galang na customer na katulad ko. Tita, sandali lang po. Habang si River ay chill pa rin, nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng apron. Ay, madam, hindi po ako waiter. Ako po ang head chef at co-owner nito. At saka, hindi naman po sa walang modo. Sadyang nagmamalasakit lang po kami sa kalusugan ninyo. Baka po kasi ma-high blood kayo. Sayang naman yung mamahaling shades nyo kung hindi nyo na maisusuot sa labas. Nanggagalaiti sa galit si Marites. You insolent corporate reject. Azriel, pack your things.
Uuwi tayo ngayon din. Isusumbong ko ang shop na ito sa barangay, sa DTI at sa daddy mo. Kinuha ni Marites ang kanyang bag at marahas na naglakad palabas. Ngunit bago tuluyang makalabas, ay lumingon pa ito. At ikaw, lalaking mukhang watercolor ang buhay. Wag na wag kong makikitang lalapit ka sa pamangkin ko, kundi ipapasara ko itong bulok mong coffee shop. Muling ibinalandra ni Marites ang pinto pagkaalis. Katahimikan sa loob ng shop. Lahat ng tao ay nakatingin kina Azriel at River. Si Azriel ay dahan-dahang napaupo. Natutulala at namumula sa matinding kahihiyan. Lumapit si River sa kanya. Kinuha ang plato ng mamon na iniwan sa lamesa. Grabe. Ang tindi ng bagyo na yun ah. Walang signal warning. Biglang naglandfall. Ayos ka lang, Azriel? Medyo seryoso pero may biro pa rin ang boses. Tiningnan ni Azriel si River. Halatang naiiyak na naman pero may kasamang inis. River, bakit mo ginawa yon? Sinabi ko naman sa'yo, wag mo akong pakialaman, di ba? Ngayon, tiyak na makakarating kay daddy to. Guguluhin ka nila. Hindi mo sila kilala. Masisira ang buhay mo nang dahil sa akin. Tiningnan ni River si Azriel ng diretso sa mga mata. Nawala ang mapaglarong ngiti nito. Pinalitan ng isang seryoso ngunit malambot na ekspresyon. Azriel, matagal nang magulo ang buhay ko. Sanay ako sa gulo. Pero ang hindi ko kayang tingnan ay yung isang tao na hinahayaan ang ibang tao na tapakan ang sarili niyang saya. Kung guguluhin nila ako, sige lang. At least may bago akong audience para sa mga luto ko. Natigilan si Azriel sa gitna ng takot at kahihiyan. May kakaibang pakiramdam ng proteksyon at kaligtasan ang naramdaman niya mula sa isang lalaking kakikilala pa lang niya. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin si Azriel kay River na mauuna na siyang uuwi. Tiyak niyang galit na galit ang tita Marites niya at siguradong magsusumbong iyon sa kanyang daddy. Ano kaya ngayon ang mga posibilidad na mangyari sa coffee shop ni River? Tuluyan kaya itong maipasara dahil sa mga nangyari? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata.